Merong mga panalangin na matagal na nating dinadala sa ating mga puso. May mga panalangin that we carry in our hearts. Mga panalangin na matagal na nating sinasambit sa Panginoon. There is a one much prayed for prayer in our lives. Siguro, pagkakasundo-sundo, siguro, malalim na ugnayan ng pamilya, siguro, maging maayos na samahan, siguro, pagbabalik loob ng isang kapatid, o baka pagkakaroon ng isang maayos na buhay. Hindi lamang basta malalim na ugnayan. And so what is that one thing? What is the much prayed for thing in your own life? Ano ba talaga yung matagal mo nang dinarasal? Si Zacarias, matagal nilang inasam na mag-asawa na magkaroon ng isang anak. Dinala nila ito sa kanilang katandaan. Pero matagal na nagkaroon ng katuparan. Sumpa sa panahon nila na hindi magkaroon ng anak. Pinagbubulong-bulungan. Siguro isinumpa ang mag-asawang yan sapagkat hindi nagkakaroon ng anak. Ganun din sa atin. May mga bagay na hindi nagkakaroon ng kaganapan, nagkabuuan o katuparan na minsan iniisip ng tao na isinumpa ang pamilyang yan. Siguro meron silang ginawa sa Diyos na hindi kaaya-aya. Bakit hindi sila nauubusan ng problema? Ganoon ang naramdaman ni Zacarias. Matagal na panahon hanggang sa tila baga, sumuko na lang siya at nawala na ng pag-asa. Naglilingkod pa rin siya. Pero alam mo yung naglilingkod na hindi na naniniwala na magkakaroon ng katuparan ang lahat na ipinagdarasal? What should be also our own disposition? Kapag meron tayong dala, kapag merong kabigatan, kapag may mga pangarap na hindi nagkakaroon ng katuparan, ano ba yung disposition natin? Una, kapag may mga dasal o pangarap na hindi nagkakaroon ng katuparan, ang isang disposition ay, sana bigyan ako ng liwanag ng Diyos. Kasi, I am maybe suffering because of this. But I don't just want to suffer. Kulang man, ramdam ko ang pagsubok, o kaya'y durog na durog ang pag-asa sa buhay ko, I still want to suffer graciously. And it is difficult to achieve. Suffer graciously. Alam niyo po ang ibig sabihin dito sa una na disposisyon? Na maaring ramdam ko yung paghihirap. Pero Panginoon, naghihirap ang kalooban ko. Pero sa gitna ng paghihirap na ito, gawin mo po akong mabait pa at mabuting tao. Because it's difficult. Kapag minsan ang isang tao naghihirap, kapag ang isang tao nagkakaroon ng pagdurusa, mahirap maging mabait at mabuting tao.
This should be our own prayer. Lord, allow me to suffer graciously. Hindi ko man po nauunawaan ng lahat at labis-labis ang aking pagdurusa. Gawin mo pa akong maging mabuting tao. Gawin mo akong mabait na tao. Huwag mo pong pagharian, huwag mo pong hayaan na ang puso ko ay pagharian ng galit, ng panunumbat, ng puot, ng pagiging makasarili, na tila baga may dinaramdam ako at hindi pwedeng maging masaya ang lahat ng tao. No. Lord, allow me to suffer graciously. The second disposition. The second disposition is let me endure everything faithfully. Anong ibig sabihin? Faithful endurance. Suffering graciously. Faithful endurance. Ibig sabihin, Panginoon, gabayan mo po ako na maging matiisin sa napakarami mga bagay, pero nananatiling tapat sa iyo. Kasi maaaring nagtitiis ako, pero hindi na ako nagiging tapat sa pag-ibig mo. Tinitiis ko ang lahat, pero galit na galit ako. Tinitiis ko ang lahat, pero mapanumbat ang buhay ko. No. Lord, give me this disposition. I want to endure. Gusto kong tiisin ang lahat ng ito. Pero gusto ko pa rin maging tapat sa iyo. Let me possess the grace of faithful endurance. Alam ko, mahirap maisabuhay ang dalawang ito. Yung una na nga lang, to suffer graciously, mahirap na. To have faithful endurance, mas higit na mahirap. At kapag sinabi mo, sa oras na sinabi natin, I will declare before God that I will suffer graciously. Susubukan ng Panginoon. Susubukan ng Diyos. Tutuksuhin ka ng demonyo. The devil will ask you and will tempt you to suffer, but not graciously. The devil will tempt you to endure, but not faithfully to Him. Mga mag-asawa, mga magulang, hindi nagkakaroon ng katuparan ng maraming bagay sa loob ng pamilya at sa buhay mag-asawa. But you do not enter marriage because of happiness. You enter marriage for holiness. And the secret of holiness, to suffer graciously and to endure faithfully. The third disposition. The third disposition is, maantala man ang pagbigay ng pagpapala o grasya, hindi man magkaroon ng katuparan sa napakatagal na panahon ang aking mga kahilingan at mga dasal, lahat ng ipinamamanhik ko sa Diyos. Lord, kung hindi man ito magkaroon ng katuparan, let me live a life of integrity. Give me the grace of integrity of faith. Tumanda man ako, huwag sanang masayang yaong mga pagpupunyagi, yaong mga paghuhubog ng puso, yaong mga panalangin,
Wag po, Panginoon. Sana tumanda ako na buo pa rin ang pananampalataya ko. Sana tumanda ako na hindi marungisan ang kaluluwa ko. Sana tumanda akong buo ang pananampalataya ko. Sana tumanda ako na hindi hiwalay ang puso ko. Sana tumanda ako na laging nakatuon sa Diyos. So kung ano yung tama, kung ano yung utos, kung ano yung atas mo. Integridad. Integrity of faith. Huwag yaong kung saan tumanda na, saka nagkaroon ng paghiwa-hiwalay at hindi pagkakaugna-ugnay, yaong salita at gawa, yung paniniwalaan sa isinasabuhay. These three dispositions are very much needed. Kasi maaring meron tayong ipinagdarasal na sa karunungan ng Diyos, sapagkat alam niya ang pinakamabuti sa iyo, hindi niya ibibigay. Hindi man ibigay ng Diyos, I can suffer graciously. I can endure things faithfully. And I can live a life of integrity of faith. Inspirations. Sa tatlong batang pinakitaan ng mahal na ina, Our Lady of Fatima, si Francisco, San Francisco, 9 years old, hindi niya nakikita niya ang mahal na ina, pero hindi niya ito naririnig. Yung dalawang kasama niya, yung kapatid niya at saka pinsan niya, nakikita ang mahal na ina at naririnig nila. Yun mismo, isa ng pagdurusa sana, pero hindi. Para kay Francisco, kung ito'y kalooban ng Diyos, mangyari. Pangalawa, siya yung sinabihan ng mahal na ina, mapupunta ka sa langit. Ikaw ang pinakaunang mamamatay. At mapupunta ka sa langit kung magdarasal ka ng Santo Rosario. The disposition, he suffered graciously. Ang sabi ni San Francisco, kasi nagipong santo siya, ang sabi niya, I will pray as many rosaries as you want. Kahit ilang rosaryo, mapunta lang ako sa langit. And from then on, he offered everything to God. Nung namatay siya, hindi malaman kung aling buto. Kasi yung katawan niya, because they were so poor, isinama lang doon sa nitso, sa ibang mga buto ng mga relatives. Kaya nung ini-exhume na yung mga labi niya, hindi alam, alin ba dito ang buto ni Francisco? Nakita ng tatay niya. Alam niyo kung anong palatandaan? Sapagkat merong mga buto kung saan yung beads ng rosary nakadikit na. Sabi ng tatay, mga buto ni Francisco ito. Up to the last minute, nakadikit sa mga buto niya yung beads ng rosary. Alam niyo yung sikreto ni Francisco sa lahat ng pinagsakripisyo niya? Sapagkat sinabihan siya ng anghel, Francisco, you have one mission. And your own mission is this. Your own mission is to be a consoler of Jesus. To be a consoler of Jesus.
Sapagkat napakarami ang gumagawa ng kasalanan na wala man lang nakaluluwa ang nakakaisip, wala man lang nakaluluwa ang pwedeng mag-aliw, magbigay ng aliw, wala man lang nakaluluwa ang magbigay ng konsolasyon, wala man lang nakaluluwa ang magbigay ng consolation sa Panginoon. Kaya pala, lahat ng gawin niya, gaano man kahirap ang sakripisyong iyon, pinapatay niya yun. Suffered graciously because it will be for the consolation of Jesus. For the many sins committed against Him. It will make a big difference kung ang hirap na dinaranas mo, iniaalay mo to give consolation to Jesus. Juan Diego, kung saan nagpakita ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Ang sabi sa kanya, maniwala ka sa sarili mo. Maniwala ka. Ang sabi ni Juan Diego, sinong maniniwala sa akin? Ako isang maralita lamang. Isang magsasaka. A native. I am just but a leaf. Isa akong maliit na dahon. Paniniwalaan ba ako ng mga obispo na narinig kita, nakita ka? Paniniwalaan ba ako pag sinabi ko na sinabi mo, mahal na ina, na magpagawa ng shrine sa Tepeyac, sa tuktok ng Burol? Paniniwala, sinong maniniwala? Maniniwala sa akin. Ang sabi ng mahal na ina, kumuha ka ng mga bulaklak. At kahit pa hindi namumulaklak ang mga rosas noon, namulaklak ang mga rosas, nilagay sa tilma. At noong tinatali sa kanyang leg ang tilma, nandoon yung mga bulaklak. Ang sabi ng mahal na ina, Diego, ikaw ay sugo ko. Ikaw ay karapat-dapat sa aking pagtitiwala. What a beautiful statement. I have to suffer graciously. I have to endure faithfully. I want to live a life of integrity. I want to console Jesus. I want to suffer graciously because I know God trusts me. At karapat-dapat ako sa kanyang pagtitiwala na kaya kong lahat. Na kaya ako binibigyan ng ganito kabigat na problema sapagkat pinagkakatiwalaan ako mismo ng Diyos. Si Noe, inalimura, pinagsabihan ng mga tao, he was rejected, gumawa ng malaking barko. Walang naniwala sa kanya, tinuya-tuya. In the end, ang sabi doon, in the book of Genesis, Noah found favor in the eyes of God. Kinalugdan siya ng Diyos. Marami man ang hindi naniwala. He was really misunderstood and rejected, but he found favor in the eyes of the Lord. Mary, Joseph, Zechariah, Elizabeth, they all found favor in the eyes of the Lord. Amen. Magsitayo ang lahat.